Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man kayo. Ito po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Leloy Claudio at nagbabalik po tayo sa ating main show, yung Proyekto Pilipino Show. And the goal of Proyekto Pilipino has always been to view current events through the lens of civics. And of course, ang upcoming event na napaka-importante sa ating lahat ay yung election ng 2028. Ngayon, marami sa ating mga audience baka isipin nila, tagal pa ng 2028. Pero alam nyo, mga kaproyekto, ang buhay sa Pilipinas, buhay politika sa Pilipinas, napakabilis nito. Kala natin 2026 ngayon, 2 years from now pang 2028, pero malapit na mangampanya ang mga tao. At ngayon pa lang, umaanggal na mga tao for the 2028 elections. In fact, we know that there are certain people who have already declared that they want to be the next president of the Philippines. And of course, to discuss the electoral situation, but also, I think, a more fundamental question of ano ba talaga ang hinahanap ng botanteng Pilipino. We have a very important guest. Siya po isang full professor of political science sa Department of Political Science sa De La Salle University. He has been there since he was 6 years old. And at siya rin po ang presidente ng Pulse Asia, and he has been president of Pulse Asia since he was 6 years old. Kasi po ang guest natin ay 30 lang ngayon at dekada na siyang nagtatrabaho sa Lasal at saka sa Pulse Asia. Welcome back to Proyekto Pilipino, Professor Ronnie Holmes. I want to zoom out and talk about the election. So, just a very broad question. Panimula, looking forward to 2028, what should we be watching as voters and also just as consumers of news? Very broad. What should we pay attention to? Well, basically, sa tingin ko, nabibigyan atensyon na naman yung mga kaganapang politikal. Kasi, baga hindi mo na mailalayo sa atensyon ng mamamayan, lalong-lalo na pagkatapos na itong flood control scandal. Well, Mm. nasa harapan mo na eh. Ang dapat siguro mas bigyan pansin ay paano manatili yung atensyon ng publiko sa mga kaganapan ito kasi mukhang humihina, no? Nababawasan yung atensyon. Lalo-lalo na ngayon ay may pinag-uusapan na dapat mga reforma na mukhang hindi naman maisusulong sa Kongreso, lalong-lalo sa mababang kapulungan, yung anti-political Mm. dynasty law. So sa akin yun yung mahalaga eh. Paano mo mapapanatili yung attentiveness ng publiko sa mga bagay na dapat ay may kabuluhan, may kinalaman sa kanilang pagdedesisyon sa 2028, sa Mm. 2028 election. Ito yung pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nangaluklok at ang pagpapanagot dun sa mga nang-abuso na yun pagdating ng halalan ng 2028. Napakadali kasi, and of course you know this as a pollster, na ang election ay i-reduce into a kind of race, 'di ba? Horse race coverage, 'di ba? Sino ba yung Mhm. lamang? Sino yung malakas, 'di ba? Sa akin mali yung ganong klaseng coverage, 'di ba? Ano sa tingin mo yung what do we lose out when we present an election as a kind of palakasan, ito yung pambato ko, horse race ganyan. Bakit mali yung ganong perception ng election? Well, ang unang-unang nawawala doon talaga ay ano yung sa akin yung halaga ng eleksyon kasi pagpapanagot sa mga nakuluklok eh. Hindi yung Mm. kung sino yung lumalamang. Kung yung nakaupo ay walang ginawa, siguro hindi nang question yan kung lumalamang siya eh. Dapat ay hindi siya lumalamang. Dapat ay Mm. hindi siya ulit maluklok. At Mm. medyo nakakalimutan yun. Nakakalimutan bigyan diin yung performance ng mga nakaluklok no, sa pamahalaan. Ano ba nagawa niya sa loob ng 3 o 6 na taon na siya ay nakaupo bilang let's say mayor, governor, vice-presidente, senador o kinatawan. At yun nakakaligtaan eh. Mas tama, yun nga, horse race lang. Mm. At minsan yung kahit na yung kalaban ay malakas o may prinsipyo, ang nangyayari ay hindi tumataya yung ibang tao doon sa kalaban dahil lang sa alam nila lamang yung isa, yung nakaupo. Pero ikaw, matanong lang kita, mas personal ng konti kasi kayo sa Pulse Asia, pollster kayo. So normally Mm. pag kinakausap kayo ng media, mahilig sila magtanong ng horse race question, 'di ba? Sino ba yung lamang, sino Mm. yung malakas? Paano mo nababalanse 'yon with asking people na yes, importante 'yan, pero look at the issues as well. As a pollster, how do you balance yung interest in horse race and yung need to present the issues?
Well, basically, binabalanse yan sa pagmamagitan ng, kasi meron namang ibang datos doon sa survey na magpapakita ano yung mga malagang usapin Hmm. sa bahagi ng publiko, ano yung pinagkukuha na nila ng impormasyon, ano yung mga strategiya sa pangangampanya na kinakailangan ay na mas epektibo para sa mga mamamayan, para ma-implement sa mamamayan. Malaga yung makita natin, kunyari, pag tinanong namin, ano yung mga isyong dapat bigyan tugon ng mga tumatakbo sa halalan, eh, kasama yun doon sa aming nilalahad. Yung nga lang, minsan hindi nabibigyan diin yun sa report eh. Basta nabibigyan diin, eh, yun nga, ano yung resulta ng pre-election preference. Medyo lamentable yon pero hindi, siguro naman hindi man nagkukulang. Umaring pagkukulang na rin namin, mas bigyan diin talaga yung ano yung um, issue na dapat bigyan pansin ng mga Hmm. tumatakbo kung sakaling mahalal sila sa susunod na halalan. Balik na tayo dun sa issue ng polling ngayon at saka yung mga gusto ng mga botante. This doesn't need to take long pero gusto ko sana bago natin i-discuss yung mga resulta ng mga survey, brief explanation lang of how Pulse Asia and other survey companies do their work. Ano ba yung metodolohiya? And if you want a longer explanation, yung audience natin can go back to yung first interview natin with Ronnie. So, but just summary for now. And yung longer explanation can also be in the website. Nasisin in the website of Pulse Asia. May technical details naman doon. Basically, yung pinakamaliksi dyan, random ang pagpili ng mga respondent. Pag sinabi natin random, may iba't ibang stages yan eh. Unang-una ay pinipili namin randomly kung anong lungsod ng munisipalidad ang aming pupuntahan. Doon sa lungsod munisipalidad ay pipiliin randomly yung barangay. Doon sa barangay pipiliin randomly yung household. Doon sa household pipiliin randomly yung respondent. Ang basic rules sa random selection, everyone has a chance of being selected as part of the sample. Hindi ka nag-stratify. Kaya hindi ka nag-stratify, hindi mo masisigurado na yung propulsion ng let's say kabataan na makukuha mo ay yung propulsion ng nila sa buong populasyon. Pero may weighting procedure naman yan eh. At yun ang masasabi natin na magagamit para sabihin na kinakatawan nito yung kabuuan ng populasyon. Tsaka masabi Tapos ko lahat lang ng, na malakas pa rin talaga ang predictive value ng mga survey natin sa Pilipinas kasi most of the time, kung ano yung sinasabi ng survey, yun din yung nagiging resulta ng eleksyon. Hindi sila 100% correct because it's still a predictive process. Pero by and large, kung mm, tignan nyo ang record ng, hindi lang naman ng Pulse Asia, kundi ng other survey companies, maganda at in general, mapapagkatiwalaan. So, I just want to dispel yung idea na may conspiracy theories around survey companies. Most of them are really just academics like Ronnie who are doing research. And I think that's why I asked that question. Para lang, just to remind mm. our viewers of that very, very important fact. So let me turn now to the survey. And again, if people want to learn more about how it's done, paano siya ginagawa, pwede kayo mag-refer dun sa earlier interview namin with Ronnie. Pwede rin kayo mag-refer, of course, sa website ng Pulse Asia. And the other survey companies rin, kung curious kayo, pinapublish din naman nila yung methodology nila. Hindi lang naman to exclusive to Pulse Asia. So, now that we've gotten that out of the way, ano ang electoral trends, Ronnie, na nakikita nyo sa datos ngayon na sa tingin mo ay magiging crucial sa 2028 election? Well, yung trend talaga, in terms of voting population, for example, lumalaki yung bilang ng botante doon sa mas nakakabatang mga grupo. That means I refer to Gen Z, Gen X, and even the millennials. Kasali tayo dyan. Kasali pa tayo dyan, Ronnie, di ba? Kasali ka pa dyan. Kasali ka Okay. pa dyan. Kasi nandun ako sa ano eh, Gen Alpha ba yun? Pangalan nun. Okay. Hindi pa pinapanganak. Okay. Sige, sige, sige. Oh. Hindi, boomer nga pala ako. So lumalaki yun. Lumalaki yung bilang nila. As a percentage of the voting population, hindi naman ganun ka-significant yung increase. But in terms of the numbers, talagang malaki. Ang sabi ko nga sa isang interview na nakaraan sa isa bang podcast, mukhang ang lalabas na critical dito, hindi pa yung Gen Z eh. Kundi yung Gen X, mga millennials eh. So, ito Kasi yung mga yan yung nasa mga mid-30s hanggang mga mid-50s, ganyan. yan yung mga mas matanda ng konti sa iyo, Leloy. Mga kuya So ko. yung mga 30 to 50, yan yung mga nasasabi natin mas stable
na ang Mm. kanilang kalagayan, may trabaho sila, at nasusuri nila mabuti kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Ah, so, at saka medyo Mas mas edukado ba sila kaysa sa mga earlier generation, Ronnie? generally, oo, mas Oo. nakatapos siya at least ng high school. At sa akin, ang pinagmalaking bagay dyan pag tingnan mo yung turnout mas mataas yung turnout, lalo-lalo ng mga millennials, kumpara doon sa Gen Z. At Ah, least kasi okay. recently, nilabasan ng COMELEC ang voting turnout based on age groups Pinamaba pa yung 18 to 30. Mataas na yung 31 above. Parang 84% yata yung turnout ng 2025. Yung 18 to 30 parang 78% lang. Oo. Uh, so mukhang may mga bagay na maasahan tayo dun sa millennial. At lumalaki yung bilang Mm. nung both Gen Z and millennial as a group. So that's one thing that we should look forward to. Ano magiging boto nila? Mm. Anong magiging level ng participation nila? At paano sila mamobilisa para makilahok doon sa election? Geographically, may nakikita ka bang trends na medyo bago-bago this year, Um, 2028? May region ba na parang lumaki o magiging mas importante sa bilangan? well, yung regional naman, medyo pag tingnan mo, yung BARM, ang pinamababa voter turnout Ah, Mm. yung Region 4A, yun yung pinamataas tinitingnan ko yung datos ngayon. Ang pinakamaraming populasyon, Region 6 also. Malaking voting turnout, pinamalaki sa Region 1. Mm. Pero ang pinaka-importante dito sa 2028 na talagang binibigyan din na ngayon, yung proportion ng boto ng Mindanao. Mm. Kasi yan, Bakit nasabi yan? 24%. 24% ng voting population At doon makikita natin nakakakuha ng mataas na trust and approval rating si Vice Presidente Sara Mm. kahit na nagtataka ka lang, no? Bakit ganun kataas? Mm. Na wala namang nagagawa. Alam natin na biniwik niya yan. So kumbaga, isa sa apat ng Pilipino nasa Mindanao. Idagdag mo pa yung Central Mm. Visayas na 5%. Mm. And yung one-third na yun, Leloid, no? Mm. Paano mo mahahati yung grupo na yan para sumuporta sa ibang pangkandidato? Kaya Mm. sinasabi parang yung base ni Sara medyo may kataasan na. Mm. Yung floor niya, kumbaga, medyo mas Mataas. stable kung ikaw Ah. kumpara doon sa kakalaban sa kanya. So, Mm. that's an important aspect also leading to the elections. Mm. Can you break that base? Can you shake it? Can you mobilize support from, let's say, Mindanaoans, Mm. if the other candidates will not come from the area? Mm. Mm. Meron kaming isang interview naman with the other survey company, yung Okta naman. At yung Okta, lagi nilang sinasabi na parang merong squishy middle ground ang Pilipinas. Maraming voter na medyo undecided, na hindi sila Duterte, hindi sila Ping, hindi sila Dilawan. Parang, ano sila, up in the air sila, winnable sila. And they say maybe something like, maybe as high as 40%. Ganun din ba yung nakikita nyo sa datos nyo na may ganung grupo sa Pilipinas? Well, wala kaming ganung datos, Leloy. Pero ang meron tayong datos, historically, would be kung kailan nagdedesisyon ng publiko kung sino iboboto nila sa Mm. anumang posisyon, no? Whether it's a presidential or senatorial. At doon makikita natin, medyo nagswiswing yung halos kalahati ng mga isang buwan bago sa election. So critical yung the month before the election, even the day before the election. We saw that in the last election, for example, parang isa sa lima ang nagdedesisyon isang araw Wow. bago o nung araw ng eleksyon. So, Wow. anong ibig ko sabihin dyan? Kahit na sabihin ko ngayon na ako'y pula, itim, dilaw, pink, whatever, Mm. may mga kaganapan na mangyayari bago sa eleksyon na maaaring maka-impluensya, makapagbago ng aking isip. Pinapaboran doon sa Mm. ibang survey. Mm. At yung mga galawan na yan ay mas lalong maaaring magbago habang nalalapit sa eleksyon Mm. at makaka-impluensya doon sa pagpipilme ng boto ng mga botante. So, and yun na yun. Can we predict those events? Can we identify what are the campaign strategies that will help firm up support?
or what are the activities during the campaign that may eventually erode support for that particular candidate. Actually, yung datos na yun, yung ko lang narinig yan, it's actually very interesting and siguro ito wala na to sa datos so medyo speculation na lang. Bakit kaya ganun? Bakit ang late magpasya ng mga Pilipino sa mga eleksyon? Yung simpleng pagpapaliwanag dyan, yung classical sa political science, dalawang uri ang botante. Yung intentional, palaw natin, Eloy. Alam natin kung sino gusto natin boto. Mm, Alam ko mm, na hindi ko boboto yung isang kandidato. Di ba? mhm, That's intentional. Malinaw sa atin ano yung prinsipyo mo, ano yung pinaniwala mo, ano yung ideya mo. Yung pangalawa yung dispositional. Yung dispositional, ibig sabihin na apekto yan ng kung ano-ano mga bagay. Kasama na ng sinasabi ng kaibigan, ng kanyang kapamilya, o yung mga kaganapan. mm. Karamihan sa Pilipino ay dispositional voters. And I'm working with survey data here. Yung nakikita mo yung pagbabago sa kanilang mga preferences. Yung datos na yun, dekada na yung datos na yan. Dekada na yan. So kaya ako, kahit nasabihin mo for example na 18% ng Pilipino ngayon ay pumapabol sa mga Pinklawan o 30% pumapabol sa mga DDS, sa Duterte. Dahil nagbabago yan sa bawat pagsasagawa ng survey ng mga ibang organisasyon, ibig sabihin niya hindi matibay. Di ba? Mm, Hindi naman rabid Sa palagay ko yung diehard na Duterte supporters, maliit na bahagi lang yan Nakikita rin namin yan sa datos pag tinatanong ng mamamayan, pinagkakatiwalaan nyo ba si BBM o si Sara Duterte? Yung scale yung truly, yung big trust, very big trust versus trusting, magkaiba yun mm, Yung talagang pinagkakatiwalaan at yung pinagkakatiwalaan, makikita mo, lumalaki yung bilang nung pinagkakatiwalaan, lumiliit yung bilang ng talagang lubusang pinagkakatiwalaan. So, in that sense, the intensity of support varies, no? And mm. changes over time. Uh, Magandang bagay and ba yun? Kasi ako lang, when you tell me that, pag sinasabi mo sa akin yun, nakatira ako dito sa US, dito kasi hindi nagbabago isip ng mga tao, di ba? Matitigas ang ulo ng mga Amerikano. So, in a sense, sinasabi mo, ang Pilipino, hindi kasing tigas yung ulo. Which to me sounds like a good thing, di ba? Parang that's actually encouraging for our democracy because ibig sabihin nun, di matigas ang ulo, pwedeng makumbinse. At yun naman talaga ang eleksyon, di ba? Ang proseso ng pagkumbinse kung sino talaga ang mas may pakialam o talagang o nagre-reflect ng saloobin ng mamamayan sa Pilipinas. mm, kasi sa Estados Unidos, in your place, Yeah. may partisanship di ba? May Oh. partido. Sa Pilipinas, wala ka namang partido, Leloy. Mm-mm. Pag tinatanong natin sa survey, may pinapaboran ba kayong partidong politikal? Karamihan, kadalasan sagot, less than 10% ang may pinapaboran. Pag tinanong mo yung mga sinagsabing may pinapaboran sila, ang sasabihin na yung partido ni Mayor so-and-so. So, Local. at the local level, mas personalistic. So, wala kang partisanship to begin with that Mm. is associated with a political party. Uh, so in that sense, talagang na-impluensya lang yan nung mga personalidad, mga kaganapang politikal. Uh, Hindi sa matigas ang ulo, malambot ang kanilang, mahina ang kanilang pagtitindig sa kung Oo. sinong kanilang susuportahan at maaaring magbago. So hindi yung assessment natin doon, I guess ito medyo subjective na rin. Magandang bagay ba 'yun o hindi? Kasi na-imagine ko may iba sasabihin nila, actually dapat may partisan platform kasi kung naniniwala ka sa isang partido, meron kang ideolohiya, malinaw yung pagbasa mo sa mga issue at sa mga polisiya. But on the other hand, yung extreme nun, of course, is yun nga, titigas yung ulo mo, hindi ka pwedeng makumbinse. So, I guess ano yung read mo? Does this reflect well on Philippine democracy or is it a disadvantage for our democracy na yun, magalaw yung botante? Well, sa kasulukuyan, medyo masama ang epekto niya, no? Kasi, yun nga, medyo ah, malaki yung maaaring magbago. Pero sa akin, may oportunidad dyan Eloy. Yung oportunidad dyan ay maaari mong mapagtibay yung kanilang paninindigan sa mga mahalagang usapin ang mga maaaring reformang dapat isulong.
Ang problema lang, paano mo gagawin yon? Paano mo i-heighten yung kailang, uh, well, essentially it's a political education thing. Eh. Dalawang bagay. Political education and organizing. Mm. So dahil hindi naman talaga buo yung, hindi matigas ang kanilang ulo, mas marami ang maaari mong ma-influensyahan. So dalawang bagay ang pwedeng gawin. Yung uh, politikang edukasyon, kasi kalin sabay ng pag-oorganisa. Mm. At yun, malayo-layo pa naman eleksyon, siguro dapat simulan na yun. Mm. Hindi sa inaangat mo lang yung pangalan na maaaring tumakbo, dapat ay magsimula ka na sa bawat pamayanan, kung may mga grupong organisado, ay makipag-usap na sa mamamayan. At doon sa pakipag-usap na yon ay maiaangat ang kanilang pananaw, kanilang kaalaman tungkol sa politika. At sa bandang huli, makaka-influensya ito sa kanilang boto. At Mm. maorganisa sila ng mga grupo na maaari ring makatulong, no, doon sa pagtatalakay ng mga usapin sa ibang pamayanan. Mm. Hindi siya indoctrination kasi dapat may discussion eh. It's a deliberative process. Ang Mm. problema normally, pag kumakatok, iboto niyo siya kasi siya itong yung Ah. ganito, ganito. It doesn't help if you do not discuss, if you don't, pag walang pagtatalakay. Kaya Mm. nagsisimula yan sa pagtatalakay. Napatunayan naman yan eh. Meron mga proyektong nasuportahan ng ating Democracy Discourse Series, yung Mm. kabalikan ng DDS Ah. na gano'n, na nakita nila na sa mga pamayanan na dati-dati sumusuporta kay Duterte, na ilalabas na ihahayag ng mga mamamayan, ano ba hindi lang kung bakit na sinusuportahan. Nagkakaroon ng diskusyon ang pagkatapos ay na pag-aalaman na mayroong kamalian yung dating administrasyon. Mm. But it starts with being open, being able to listen, and being able to discuss. Tsaka syempre, hindi pwedeng mapanghusga. Wala, hindi. Hindi ka pwedeng pumunta doon na sabihin na, ay, mamamatay tao yung sinasanto nyo. Mm. Hindi pwedeng ganun. Kasi pag ganun na, wala na. Kumbaga, parang yan yung algorithm sa social media. Mm. Mm. Pinapasukan mo ng impormasyon na hindi naman katulad, hindi mo mape-penetrate eh. Mm. Uh, Kasi yun na yung parati nilang tinatangkilik. Pero speaking of social media, ibig sabihin din, parang ang lumalabas dito, yung tigas ng ulo na nakikita natin sa social media. Kasi sa social media, pag nagdebate yung mga tao, hindi pa pahuling buhay yan. Kung tama ako ngayon, tama ako 500 years from now, ang sinasabi mo on the ground, hindi actually ganun ang Pilipino pag harapan na nakikipag-uusap sa isa't isa. Hindi ganun ang Pilipino. Depende kasi kung paano mo sisimula yung pag-uusap eh. Kunyari nung nakaraang 2 taon, I mean, 2 years ago, nagkaroon kami ng mga pagkakataon magkaroon ng FGD. Pag simula mga pag-uusap, kamusta na kayo? Mm. Mm. Lumalabas yung kanilang mga karaingan eh. Oo. Pakikinggan mo sila, titingnan mo kung ano yung tatanungin mo, ano ba yung kailangan ko, bakit yan. May nagsasabi, nakakatanggap naman kami ng tulong, pero alam namin yung tulong na binibigay sa amin, yung mga KAIX. 500 lang nabibigay eh. Pero yung barangay campaign namin, kumukuha ng 1,000. Ano ganun? Oo. Na Hinayaan mo lang sila nag magkwento. nag-snowball Oo. siya eh. Oo. So eventually, alam mo kung saan sila nanggagaling eh. Mm. At yun ang pagsisimula ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga maaring nagsusulong ng reforma at ng mga grupo ng mga individual na kinilang hinikayat na suportahan yung mga reforma na yun. It's not Mm. personality driven, but you start by really asking, kamusta na kayo? Kamusta ang kalagayan ng inyong buhay? Mm. So, yun paano mo gagawin yan? Kung gagawin mo lang, paano maging effective yan? Kung gagawin mo lang yan 3 months before the election. Mm. Wala, di ba? But it can start now. Tsaka hindi ka rin Totally. pagkakatiwalaan, 'di ba? Parang alam hindi naman bobo mga tao, alam naman nila pag ang gusto mo lang boto nila eh. Well, Pero kung definitely. talagang pagkaibigan ka na maaga, kung hindi transactional yung relationship, 'di ba? Talagang totoong pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao at hindi yun nangyayari dahil lang election year. Nangyayari yun dahil dumidiretso ka sa kanila. Dumidiretso ka sa kanila at maano yung mga supporter mo, pinagsimulan na yun, no? Maaga pa lang. Kasi Mm. sabi nila, yung mga politiko kami nakakausap minsan, no? Pag nag-briefing, paano bababa namin dyan eh? Pag tumupunta sa rally namin, libo-libo. Ah,
Ang sa akin, ang pagpapaliwanag ko lang doon, alam niyo, mga politiko, parang mga celebrity yan eh. Gusto makita ng tao, di ba? Oo. Kasi, uy, nakita ko, lalo-lalo Oo. mo pag may bit-bit ka artista, ay patay kang bata ka, pupunta at pupunta yung mga yan. Then yung mga, Wag ka lang makita ng manyaki sa Shangri-La, Ronnie. Yun lang talaga. Yun well, lang problema yun. pag nakakita ako ng politiko sa Shangri-La, baka may ibang ma-imagine ko. Pero, pero, wag na natin puntahan yun. Pero Oo, yun wag yung ano na. eh, Sige. ah, kailan dapat simulan yon? Ano ang dapat gawin ng mga nagsusulong na reforma? Siguro yun eh. Mm. Kasi hindi naman buo. Maaring sabihin natin sa ibang lugar, maaring malawak na ang naitulong ng mga politiko na ito. Pero karamihan sa mamamayan, kaya hindi buo yung kanilang paninindigan para sa isang personalidad. Marami sa mga, lalo na sa national office, marami sa nasasabing um, benepisyo na kukuha nila. Ay actually mitolohiya eh. Hindi naman Mm. totoo eh. Bahagi yun ng naratibo na inihayag na nito mga grupo na ito. And you can, maaring tanggalin yung mitolohiya na yun eh. Sa Mm. pamamagitan ng pakipag-usap, pakipag-ugnayan. Mm. At eventually, maaring magkaroon ng kasunduan, lalo-lalo na patungo sa halalan sa 2028. Mm. So, yung balik tayo dun sa mga nakikita sa survey, di ba? Yung isa pang survey na matagal ang ginagawa ng Pulse Asia is surveys related to questions like, ano ba ang hinahanap niyo sa isang politiko? Ano ba ang urgent needs ng voter? And may mga elemento dyan na parang halos eternal eh. Like for example, yung gut issues, presyo Mm. ng pagkain, bilhin, pero sa akin, really pagkain yun kasi most of them are thinking about food, di ba? O yung employment, ganyan. Pero may mga ibang election din naman na may mga nakakasingit na ibang issue. Like, nanalo si Duterte dahil nung panahon niya talagang naging urgent yung issue ng criminality, for example, at nakita yon sa survey, sa Mm. datos natin sa Pulse Asia. Ngayon itong 2028, anong hinahanap ng mga ng botante? Well, sa kasalukuyan, hindi pa namin natatanong kung anong hinahanap. Pero muna nakaraan, nagugulat na ako sa resulta. Hinahanap nila yung mapagkakatiwalaan. Diba? Mm. Yung malinis, yung may kaalaman, may, may record sa pamamahala. Sa akin, Mhm. yung may record sa pamamahala, maaaring masama yung record eh. Di ba? Oo. Ah, Lala, pero ibig lagi sabihin, ko naalala pag sinasabi yan yung speech ni Cory Aquino, 'di ba? Ngayon katatapos ng EDSA Revolution, 'di ba? Sabi wala daw siyang experience. So sabi niya, yes, I have no experience in lying, cheating, stealing, killing, 'di ba? Sometimes maganda na walang record. yun eh. Kasi kadalasan ng botante, ina-associate na nila yung posisyon, yung pangalan mo sa posisyon na pinagmayawakan mo eh. Kaya di ba pag sa senatorial, mahalaga na dapat ay naging senador ka na eh. Mm. Pagkamat wala ka nagawa. So yun yung sinasabing record. Hindi ko alam kung magbabago yun. No? Pero yung mga pagkakatiwalaan, medyo mahalaga yun. Mm. Uh, Yung ang problema matapang, lang, 'di ba may panahon na mataas din yun, yung matapang, naghanap sila ng matapang na uh, politiko. positive and negative eh, di ba? Oo. Yung matapang, maaaring matapang dahil paglalaban ka, o masyadong o matapang dahil medyo may negative connotation eh, kasi matapang Mm. eh. Mm. Medyo natatakot, no? So, pero yun yung natatandaan ko, yung may kaalaman, may record, mapagkakatiwalaan, mabait, matulungin, may malasakit. Mm. Ah, so, tingnan mo, malalaman mo na kung bakit yung ilang kandidato medyo umaangat eh. Mm. Ah, so, pag hindi ka nakikita na may ganong katangian, again, relatability pa rin eh, di ba? Ano yung perception sa iyo eh. Mm. So, tandaan mo, nung tumakbo si Mar Rojas, ang isang puna sa kanya ay nakapadyak siya. Pero Mm. talaga bang papadyak si Mar Rojas? Sabi noon, naka-Ferragamo yung sapatos niya. No? So, kaya yung mga kandidato, natatanda ko, yung mga kandidato na bago sila maglabas na advertisement, ay ni-FGD muna nila. Para makikita na kung tanggap yun doon sa mga audience na. So yung relatability, yung important dyan, paano mo mapapamalas ang mga botante na meron kang ganitong katangian na kanilang hinihiling. Mm. Di ba? So,
yun yung issue dyan. And yun, that's for the campaign of that particular candidate. Mm. Sa mga usapin, sa kasalukuyan lumalabas, pumapangalawa, pumapangatlo sa mga nakaraang survey yung corruption. Ano Bumababa. Number number one one? pa rin yung mataas na Bilihin. pagkontrola sa presyo ng mga bilihin. Mm. Pumapangalawa na yung corruption, nandun pa rin ang trabaho, nandun pa rin ang kita. So, sabi nga, maaaring yun pa rin ekonomiya pa rin kabuhayan. Mm. At ang balitaan ko, may mga gumagawa ng FGD, ayaw na nilang i-shells completely yung dato sa akin, na merong malaking bagda ng mamamayan na parang hindi na ganun ang kalaki ang interes sa nakaganapan ngayon kasi kinakailangan nilang tugunan yung kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya. So may indifference towards the political developments. Mm. Now, tataas ba yun, yung bilang ng mga yun? Na Mm. parang alam mo na walang magbabago. Mm. So, bigyan mo ng pansin yung sarili mong kalagayan. Ah, at yun ang maaari siguro natin tingnan. Anong magiging usapin nila kung hindi na sila masyadong naniniwala na may mababago pa sa politika. Pero consistent din naman, kung totoo yun, parang consistent din naman yun with the numbers, di ba? Kasi, for example, like, I care about yung trabaho ko, I care about yung presyo ng bilihin ko. Those are actually very primal needs, yun yung basic needs, di ba? So, Yeah. consistent naman yun with your survey data na yun yung yun yung hinahanap ng mga tao. Yeah, yun yung inihahanap nila. Yun yung kanilang mas bibigyan ng diin. Kasi naalala ko tuloy nung uling survey nung December, tinanong namin ng mga tao, kayo po ba ay sasali sa mga rally o protesta? Isa sa 10 lang, Lelo, yung nagsabing sasali sila. Pag tinan mo ano yung kadahilanan kung bakit di sila sasali, kasi marami pa silang kinakailangang bigyan pansin. Oh, kasi naghihirap sila. So, yung unang kadahilanan ay natatakot sila na maaaring may mangyaring violence doon sa mga rally. Pero pag tingnan mo, mas marami in aggregate nagsasabing may mas mahalagang dapat kaming gawin o meron kami mga may trabaho na dapat kaming bigyan pansin. Mm. And I don't think, ako personally, I don't think you can blame them. Kasi mahirap Yeah. naman talaga sa bansa ang Pilipinas. May pangangailangan ng Pilipino, may mga pamilya na inaalagaan at yun talaga yung prioridad nila. Kaya nga, Mm. in a sense, civics becomes more urgent. People are able to discuss civic questions more pag na-fulfill na yung mga basic nilang pangangailangan. So, Mm. alam ko ito civic show, pero alam ko may hangganan yung ginagawa natin dito eh. Yung hangganan ng ginagawa natin dito is kung gutom ka, mahirap sumali sa Proyekto Pilipino. Dahil ang gusto mo unang gawin ay mapakain yung sarili mo. At siguro napaka-elitista na sabihin dito sa taong nagugutom, ano ka muna, aralin mo muna yung eleksyon, mag-aaral ka muna tungkol kung sino yung pinakamagaling na presidente. Medyo insensitive sa tingin ko pag sinabi mo sa gutom yun, 'di ba? So Yeah. I think it's we should emphasize that civics happens after we fulfill our basic needs. So, kumbaga, civics is a luxury, no? Oh, luxury Uh, product. luxury product. Yung may mga panahon lang, yung ang maaaring magbigay daan, bigay pansin doon. Pero yung mga nag-iikahos, yung kinakailangan kumita sa araw-araw, daily wage earners, kahit nga pag nagagawa kayo ng FGD kaya medyo mas mahal ang FGD, kinakailangan bigyan mo sila ng sahod nila nung araw na yun. Mm, mm, Uh, mm, so, mas incentivize yung FGD kasi tinatanggal mo sila doon sa mga opisina ng buong araw mm, If they're daily wage earner and you want to find out ano ba talaga ang kanilang pananaw, then you would have to compensate mm, for the loss of income for that day. mm, mm. Ano naman tayo, punta naman tayo sa mga local elections ngayon sa 2028 kasi again, mahilig tayo mag-focus sa national. Pero actually, ang 2028 election, buong bansa yan, di ba? So, Yeah. kung ako ngayon nagbabantay ng certain local political races or I want to be better informed kung paano ba bumoto ng mayor, paano ba bumoto ng konsehal, anong payo mabibigay mo sa ating mga viewers? Well,
Una-una, essentially, ano ba yung mga nagagawa ng lokal na pamahalaan? Kasi sa akin, karamihan ng, pag tinanong mo ang publiko, and this is in our surveys also, kung meron ba silang pakikipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan, Mm. wala pa sa isa sa 10, Leloy, nagsasabi na nitong nakaraang 12 buwan ay meron silang inilapit o may pakipag-ugnayan sila sa kanilang lokal na opisyal. Oh. So that's 1 out of 10, no? Na kahit ng barangay o yung munisipalidad o yung lungsod, hindi naman sila necessarily nagko-contact, no? Oh. Nangihiling. Kasi ilan lang naman yung pumupunta sa munisipyo, lungsod eh. City Hall. Yan yung mga may kailangan. Regularly, may mga negosyo, di ba? Mm. So, yung kahit yung local medyo far removed sa constituents nila. Ang problema, hindi naman ganun ka-active rin yung local government Mm. officials. Hindi naman ganun karaming Vico Soto sa buong mundo, no? Ay, sa buong Mm. Pilipinas. Hindi ganun karami ang Lenny Robredo o kaya na si Joy Belmonte. No? Mm. Ang medyo nagko-contact sa kanila, normally yung konsehal. Di ba? Pero lumalapit, hindi yung silang lumalapit. Mm. So yun yung problema doon. Paano mo malalaman ng mamamayan na botante kung ano ang naging pagganap ng tungkulin ng kanilang mga opisyal Mm. kung hindi sila nakipag-ugnayan sa mga opisyal na Mm. ito. Mm. So kung one way lang, ang nagde-deliver ng impormasyon ay yung maaring tumakbo muli. Mm. Mm. Alam na natin kung ano mag-i-influence sa boto nila yan. Speaking of local, although hiwalay naman yung election, yung usapin ng BARM ngayon, meron ba kayong mga BARM specific surveys at anong mga trends doon sa BARM? Because I mean, grabe. I mean, we should really be paying attention to BARM because we're building a new autonomous system. And maraming na-inspire of course dun sa system, pero early on may nakikita ka ng mga konting problema, like for example yung debate over yung exit ng Sulu. Anong update natin tungkol sa BARM? Well, unfortunately, wala kaming BARM specific. Ang ano lang natin ay tinitingnan natin kung ano yung mga usapin sa BARM. Hindi lumalabas yung masyado yung mga pangunahing usapin doon. Mas nagre-rely ako, for example, in my case, to reports coming from other groups. Kunyari, madalas kasi kaibigan natin, nakukuha mo yung mga impormasyon galing kay Pancho Lara o galing sa ibang grupo. One group that is based in Indonesia, IPAC. So hindi ako masyadong conversant dun sa when there are no surveys that are BARM specific in our case. Mm. Pero nabanggit mo of course that, well, not just BARM but all of Mindanao is going to play a very crucial role dito sa dun sa Mm. national election. Independent of obviously what happens dun sa electoral dynamics ng BARM mismo, as voters, malakas ang Mm. influence sila sa national election natin sa Pilipinas. We have a couple of minutes and I think I want to end dito sa last few minutes natin dun sa issue that we started with, which is I think the most important issue again, yung demographic shift, yung importance ng millennial vote. How do you think this changes the election? And elections, not just this election but also elections in the future. Itong age, itong kind of young but not quite young voters natin that are becoming very assertive. Well, sa akin yung kabataan kasi mas marami ka nakikita mas aktibo, no? Mm. Mas connected kasi sila, medyo mas vocal, mas aware sa issue. Pero parati rin medyo nag-iisip ka pa rin eh. Ito ba yung magta-translate sa pagpaparehiso nila o pagboto nila? And based on the COMELEC data, since na mababa ang voting turnout, Mm. based on our own survey data, hindi na naman sila bumoboto ng mga reform. Bumoboto Mm. sila mga nagprebebendang reform. So ganun pa Kumbaga, rin. So sinasabi natin uh, kabataan yung kinabukasan pero yung voting pattern pareho lang din naman, parang trapo lang din naman yung uh, binoboto. kung binoto nila si Bamo, si Kiko, binoto din na si Bongo, binoto din na si Bato de la Rosa. Mm. Mm. So, i-disaggregate mo yan eh. Sabi ko nga sa isang panayam,
pag tingnan mo, yung mga nasa universidad, pamantasan, yan, Arneo, Lasal, Mm. UP, alam natin Lazal, kung sino, Lazal. Lasal, sino binoboto nila, di ba? Pero pag tinanong mo yung galing sa iba pang privado o SUCs, ibang complexion, di ba? Mm, mm, mm. So hindi mo pwedeng Wala kang sabing i-essentialize. student vote. There's no such thing as a student vote. There's no such thing as an electorate in the Philippines in a strict sense na alam mo na itong grupo na ito boboto sa particular na Ayun, individual. oo. No women's vote, pagkamat magagalit, hindi mo nagalit mga feminista nung sinabi ko yun nung nakaraan Mm, sa mm. Center for Women's Studies sa UP. Hindi. Oh, Kikita mo kung datos sino lang naman, binoboto nila eh. datos lang naman. Datos lang. So no labor vote, lalo na bumaba yung labor unions. No? Uh, so in a sense, yun ang problema rin sa kabataan. They're much more connected, they're much more aware, they're engaged in Mm. clicktivism, yung sinasabing clicktivism. But will they go out to, the, to protest? Will they register? And will they vote? And who will they Mm. vote for? Yun yung mga big questions na hopefully magbabago in 2028. But so Mm. far, in 2025, hindi natin nakita yung pagbabago. Bakit sa tingin mo do napaka-diverse ng mga opinion nitong mga ito? Because in a sense, may similarity nga. Sabi mo, like, similar yung age, similar yung education. Marami sa kanila edukado. Tsaka marami dito, mas nagiging middle class na itong kabataan na to. Bakit sa tingin mo, despite these convergences, iba-iba pa rin yung, magalaw pa rin yung boto nila. Hindi mo pa rin masabi that there's a youth vote, that there's a student vote. Well, sa akin, ang basis ko lang is another survey. It was done by the social weather stations pero kinommission siya ng youth-led PH. Hindi ko alam, Larry, kung alam mo yung grupo na yun. This was done in 2021. Mm. Lumalabas doon, pag tinan mo, ano yung aspiration ng kabataan? Ang aspiration ay matulungan nila yung kanilang pamilya. That's number Mm. one. Mm. Mm. There was another section in that report na tinanong nila, ano yung mga political activities that you will engage in, that you have engaged in, that you may Mm. engage in, and that you will never engage in. Hmm. Yung mga political activities that our generation engage in, laking propulsion, the youth will never engage in. Like what? Like what? Rallies, protests. Ah, oo. So, medyo stark ano siya na magkaiba yung Mm. generasyon ngayon doon sa generasyon namin no kabataan. It's a different Mm. cohort and we look at what changed, no? So, yun yung question dyan. Their personal aspiration is to help their family. And in terms of political involvement, they will not lobby, they will not protest, Mm. Mm. right? They will not write to their representatives. Wow. So, definitely boboto sila. Mataas yung boboto sila. But hindi siya, yung type of political activity is not the type of political activity that would put pressure on political leaders. So, yun yung dapat pag-isipan. Mm. Paano mo sila uh, ma-encourage na Mm. Mm. mas mag-engage activity na makikilahok sila sa iba't iba pang group na ninilbihan. So, So kasi yun din yung So yun din yung dahilan kung bakit mababa yung accountability ng mga politiko natin because people are not organizing as groups. Yung mga well, politiko natin parang wala silang pakialam kasi wala namang student vote, wala namang pressure from the students, wala namang, sabi mo, walang women's vote, so walang constituency that I need to placate. So para sa kanila, kasi hoda na lang, di ba? Kasi wala ka naman, hindi ka naman accountable to particular constituencies hindi well-defined yung constituency. yeah, hindi well-defined yung context. Kaya nga sinabi ko kanina, dalawang bagay eh. Una yung pakikipag-usap at pangalawa yung pag-oorganisa. Mm. Kasi doon sa pakipag-usap, maintindihan mo kung saan sila nanggagaling at ang pagkakaintindi mo ay maaaring pagsimula ng pakipag-ugnayan, pag-organisa sa kanila. At yun yung kainaan sa atin, no? Nabanggit na ito ng iba't ibang pag-aaral. Marami tayong mga organisadong grupo, maraming NGOs eh. Mm. Pero yung mga NGO na yan, kumbaga parang echo chamber din. Yung tawag doon ay bonding. Mm. Nabubuo niya yung pamayanan. Pero yung Echo pamayanan na chamber yan, sa sa ano sa Maginhawa at saka sa Diliman, 'di ba?
ng mga NGO. Doon, malapit doon ang Lahat, opisina ng PALS tsaka SWS eh. NGO tech, NGO naman kayo. Ah, pero yung bonding organization, dapat mayroong bridging in between. And the bridging is not only among the communities, but with the communities pressuring those in the political institution. Yun yung kulang. Mm. Ah, ang makikita mo ngayon yan, bakit dalawang uri ng rally? Bakit dalawang grupo nagrarally? Bakit hindi pwede magkaisa yung dalawa? Well, Mm. mahabang usapan yan, Eloy, no? Kasi Talaga. mayroong mga nakaraan na hindi mo maaring isintabi lamang. Pero yun yung talagang reality na ating kahit tas organisadong grupo, ang hirap pagbuklurin. Mm. Mm. Ang pangalawa, ang mas malaga, yung organisadong mamamayan, napakalitli naman. Mm. So, So, laki- sa lagumin lang natin yung conversation. Siguro ito yung question na gusto kong i-anchor yung paglalagom natin is, ano ang malakas at anong mahina sa demokrasya ng Pilipinas ngayon? well, ang malakas sa demokrasya, parating ang mga Pilipino uh, looking forward to an election. Mm. Kumbaga parang pinta kasi. Si John Aguilar yata nagsararawan ng election as a cockfight, di ba? Parang gano'n. Mm. Mm. Uh, Sinimutan ko yung title ng... But anyway, yun. Clash of Spirits Parating, yung pangalan ng libro niya. parating hinihintay, excited. Mm. Pero hindi nagtatapos ang demokrasya sa eleksyon. Kasi yung Mm. mga bansa na mataas ang participation election, Iran, di ba? Hindi man necessarily demokratiko. Ah. Ang problema, yun yung Ewan natin kung ano kainaan. mangyayari sa bansang yun ngayon. Ang kainaan ay yung mga institusyon. Wala kang partido politikal. Ang Ah. burokrasya mo ay na-impluensya ng mga politiko. Mm. Di Mm. ba? Ang mga organisasyon mo sa civil society ay kanya-kanya. Hindi nag-uusap at hindi nakipag-ugnayan. So, yun ang maraming kainaan. Ang mga mamamahayag mo, maaring marami dyan ay independent, pero ang mga institutional na media, medyo may corporate interest. So, Mhm. uh, ang daming bagay, well, kahit yung mga institusyong panlipunan, katulad ng simbahan, alam, for a long period of time, nakalimutan nila na kinakailangan nilang pagtibayin yung kanilang mga parokya at napigilan sila ng conservatism ng simbahan mismo. Ngayon lang muli nabubuhay eh. Mm. Di ba? Tinanggal nila yung mga basic Christian community kasi pinagsabihan sila ng Vaticano. Ngayon ay Mm. nabubuhay ulit. Pero kinakailangan ay mag-transit sila from being focused on voting to being focused in terms of really creating, um, making use of the institution as a basis for developing a constituency for good governance in those Oo. parishes. Hindi siya Even, hindi siya voter education. hindi. Ano yan eh, may proposal ako about 10 years ago in a diocese that I help eh. Transform the Parish Pastoral Council for Responsible Voting to Parish Pastoral Council for Participation and Good Governance. Mm. Tinam down nung bishop ng diocese Mm. kasi Mm. mismo yung governance ng diocese I felt, and eventually I was proven right, may malgovernance eh, may Okay. malfeasance. So ayaw rin ng bishop magkaroon ng Oo. transparency. Oo. So yun yung irony of it all, di ba? Mm. Mm. And I think Ah. those institutions can really aid. Mm. And at least may mga leaders kayo na medyo Oo. mas credible na Mm. yung institusyon na yan na Hindi talagang nagbubuhat ng sariling bangko pero our very own Father Tito Kaluwag, I think, is one of those leaders. Masabi ko yeah. lang. Oh. So yun yung ano, yun yung kinakailangan talagang tingnan ng mga institusyong panlipunan kasi Mm. eskwelahan, simbahan at media, Mm. tatlong haligi yan ang mahalaga eh. Mm. At hindi natin pwedeng isang tabihan, lalo-lalo sa Pilipinas, na ang malaking bagda ng populasyon ay Katoliko, mananampalataya. Mm. So, ironically, ito yung kabalintunaan nitong episode na to, tungkol sa eleksyon. Pero ang sinasabi mo, hindi actually eleksyon yung importante. Yeah. O napakaliit na bagay lang ng eleksyon.
Yung election parang periodic ano natin yan test. Kung Mm. saan ang naabot natin sa ating ginagawa. Ah, At so far, medyo bumabagsak tayo. actually, and bakit bumabagsak sa test, 'di ba? Tayo pareho guro. Pag may bumagsak sa test, sasabihin mo dun sa estudyante mo, kasi hindi ka nag-aral nung semestre. Uh, Kasi nakapokus ka lang dun sa exam week. uh, Pero kung gusto mo talagang matuto, dapat pagpasok mo pa lang sa classroom, bukas na yung isip mo, bukas na yung puso mo at nag-aaral ka na. yeah. Ah, Well, so hindi lang testing ito, kundi isang malawakang proseso na dapat kada araw sumasali ka. maaaring ang analogy rin dyan, tama yan, Leloy, maaaring analogy lang yan. Naging test sophisticate na tayo Election Ah, sophisticate. oo. Alam mo na yung rule of election The mighty win. Yeah. Yeah. Dapat ay tanggalin na natin sa isipan yan Yeah. Dapat ay tanggalin natin yung mighty. So, Mm. support the anti-political dynasty law up to the fourth degree of Mm. consanguinity and affinity. Nakasingit ka pa, nakasingit pa. Hindi, magkakaroon tayo ng episode tungkol dyan, for sure. Pero ano yung constituency? How can we build a constituency that will push for that one? Mm, 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 mm. Tsaka syempre, hindi nagtatapos yun doon kasi kahit wala kang political dynasty, hindi ibig sabihin mawawala ang trapo, 'di ba? Meron naman trapo na hindi dynast. So talagang hindi talaga dapat titigil. Wala tong endpoint, tuloy-tuloy ito. An election is not an endpoint. The passing of a bill is not an endpoint. Yun yung mahirap sa demokrasya dahil hindi siya tumitigil. Democracy doesn't rest, and that means Yeah. as citizens we can't rest either. Yeah, so kumbaga itong politika, patuloy yan. No? Kumbaga sa eskwela, na lifelong learning. Hindi Mm, ka pwedeng tumigil magbasa. Dito, hindi ka mm, pwedeng tumigil kumilos. mm. Ayun, so siguro diyan na tayo magwawakas. I'll let Ronnie close the episode kung ano man ang kanyang parting thought. Pero ako, ang parting thought ko lang, babalik ako dun sa balintunan ng eleksyon. Yung eleksyon nga, napaka-exciting. We think it's so important. But actually, it's less important than you think. Because what is more important is what happens before. Kasi before, ang ginagawa natin, nakikipag-usap tayo, bumubuo tayo ng mga constituencies, naglalahad tayo ng mga programa para sa politiko. And then, syempre, mahalaga din yung nangyayari pagkatapos. Kasi pagkatapos naman, yun yung proseso ng paniningil ng politiko. Paano natin sisingilin yung mga politiko kung mga individual lang tayo, if we're disparate groups? The only way we can hold them accountable is if we are groups of people, organized people na talagang pwede nating sabihin sa politiko, kung hindi mo tinupad yung pangako mo, tanggal ka dyan. Yun yung accountability. So before and after itong entire process, elections are important but they're not as important as you think. Ang importante dito yung buhay demokrasya. So, Ronnie, any parting thoughts for our audience? Well, ideally, bakit sinabi ideally? Hindi. Ang demokrasya hindi lang tungkol sa pagpili ng leader. Kinakailangan paalala natin sa sarili natin, ang kapangyarihan ay nagmumula sa atin, taong bayan. So, hindi nagtatapos ang ating tungkulin sa eleksyon lamang. Kinakailangan na magpatuloy tayo na panugutin sa pang-araw-araw at pagtibayin ang boses ng taong bayan. Maraming salamat, Leonard. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Manolo Quezon, Father Tito, at ni Father Tito Kaluwag, ito po ang Proyekto Pilipino. Salamat po sa patuloy niyong pagtatangkilik at syempre umiinit na naman ang proyekto dahil nga marami mga usapin ngayon and we look forward to seeing you again soon. Maraming salamat Professor Ronnie Holmes ng De La Salle University, Political Science at ng Pulse Asia. Thank you.